You can now take your seat. Pwede na kayo magsiupo. In this story, isa itong labanan, no, ng mga bansa. At that time, merong kalaban ang Israel. Okay? Ang hari nila sa panahong ito ay si King Amaziah. Have you read this? Sino na nagbabasa ng Bible dito? Raise your hand. Nagbabasa ka na ng Bible. Naabutan mo na itong kwentong ito. It's found in the book of Second Kings. Magandang kwento ito. King Amaziah ay meron siyang kalaban at I think yung electric fan na yan ay umiinit yan. So, patayin na lang po natin, nanay. Yan, oh. Patayin na, hugutin nyo na lang. Oh, kasi napapansin natin yan, umiinit yan. So, sige, hilain. Ayun. Okay? O, di ba? Medyo tahimik. Maingay siya. Merong ano yan. Merong problema ng electric pa na yan. Balik tayo kay Amaziah. Si Amaziah ay isang hari and meron siyang kumakalaban sa bansa nila o sa syudad nila. And because of it, naghanda siya para sa labanan na ito at nag-hire siya ng mga tauhan para lumaban para sa kanya. Sa panahon na ito, kung kulang yung mga tao mo, pwede kang mag-hire ng mga ibang mga tao sa ibang lugar. Pwede mo silang bayaran to fight your battles. At this point, hinire niya ang mga taga-Ephraim, Ephraim, para makipaglaban, with him. At magdagbayad siya ng malaking halaga. Sabi dito, 100 talents. Okay? Hindi natin alam kung magkano yung 100 talents. Pero napakalaking halaga nito sa panahon na yon, Parang hinire niya, binayaran niya ang mga soldiers na ito to fight his battles. But at this point of time, there's a man of God na lumapit sa kanya. Sabi ng Panginoon, hindi mo na kailangang mag-hire ng ibang mga tao. Pauwiin mo na sila kasi hindi sila makakatulong sa labanan na ito. Hindi kayo mananalo pagkasama mo sila. Ito yung concern ni Amaziah. Paano naman yung binayad ko sa kanila? Kasayang naman nun. Nagbayad ako ng malaking halaga, pero pauuwiin ko lang sila. Sabi ng man of God, pwede naman silang sumama sa'yo. Kaya lang, hindi kayo mananalo sa labanan na ito. Pwede naman silang sumama, pwede naman silang makipaglaban para sa'yo. Kaya lang, hindi kayo mananalo. This is his concern. Nasasayangan siya sa perang binayad niya para sa mga taong iyon. But the man of God said, ito yun, huwag kang mag-alala. The Lord is able to give thee much more than this. Huwag kang mag-alala dahil ibabalik sa iyo ng Panginoon na mas higit pa sa binayad mo. Would you say amen? How many times in our life na nasasayangan tayo sa mga binibigay natin? How many times na nararamdaman mo, sayang naman. Sayang naman yung oras, sayang yung panahon, sayang yung effort mo, sayang yung pera mo. At alam mo, pagdating sa Panginoon, walang sayang. Pag sasabihin ng Panginoon, ibabalik ko lahat ng nawala sa'yo na mas higit pa kaysa binigay mo. Amen? Alam mo, sa gawain ng Panginoon, walang sayang. Meron ba sa atin dito nagbibigay ka at naisip mo, sana hindi ko nalang binigay yun? Meron ba sa atin dito naglilingkod ka sa Panginoon, kasayang naman ng ginawa ko? Meron ba sa atin dito na pumunta ka ng church or maybe nakaupo kayo ngayon, sabi nyo, sana natulog na lang ako? Meron ba sa atin dito, nandito ka at iniisip mo, nanood na lang sana ako ng TV? O nandito ka at sabihin mo, sana sumama na lang ako doon sa mga barkada ko.
Nag-i-enjoy sana kami ngayon. Sayang naman. Amen? Pero sabi ng Panginoon, pag ginagawa mo yan para sa akin, walang sayang. Dahil ang Diyos, ibibigay niya ang mas higit pa sa inaakala mong sayang. Amen? Karapat-dapat ba si Kristo na bigyan natin ng panahon? Karapat-dapat ba ang Panginoon na mabigyan natin siya ng pagkakataon na awitan at sambahin? Karapat-dapat ba ang Panginoon? Nandito ka ngayon, masasabi mo bang karapat-dapat siya sa oras ko? Amen? I would like to bring the message this morning entitled, Jesus is much more than this. Si Kristo ay mas higit pa sa lahat ng bagay na meron ka. Amen? Karapat-dapat ba ang Panginoon sa atin? He is much more than anything that you can ever receive in your life. Sino na nakatanggap ng gift dito? Any gift, birthday mo, Christmas gift, raise your hand. Raise your hand. Gift. Okay? Lahat tayo nakatanggap ng gift, no? Pero alam mo, merong isang gift na pwede mong matanggap sa buong buhay mo na walang hihigit pa sa lahat ng gift na pwede mong matanggap sa mundong ito. Ano mo kung ano yon? Si Kristo. Because He is much more than this. Bigyan niyo ako ng Tagalog ng much more than this. Much more than this, I did it my way. Hindi pala yun. Para much more than this. Yun yung ano, Pastor. Bigyan niyo nga ako ng Tagalog ng much more than this. Mas higit pa. Amen? Tama ba yung title ko? Si Kristo ay mas higit pa sa lahat ng mga bagay na ito. Okay? Jesus Christ is much more than this. Pastor, meron akong Kristo. Raise your hand. Meron ka ng Kristo. You have Christ. Alam mo, pag natanggap mo na si Kristo, natanggap mo na ang pinakamalaking bagay na pwede mong matanggap sa mundong ito. Because He is much more than this. Think of anything na makakapantay kay Kristo. Think of anything na mas higit pa sa Kanya. Think of anyone in your life na mas higit pa sa Panginoon natin. Wala. Kaya umawit tayo kanina, wala kang katulad eh. Amen? Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Bakit? Wala nang papantay sa'yo. Wala nang hihigit, wala nang papantay sa Kanya. Amen? He deserves it. Kung meron ka ng Kristo, you have everything. Amen? Natanggap mo na lahat. Wala ka nang kailangan pa, wala ka nang hahanapin pa. Masasabi mo lang yan kung totoo talagang natanggap mo si Kristo. Pastor, bakit may kulang? Bakit malungkot ako? Bakit, Pastor, hindi ako satisfied? Baka hindi mo pa talaga siya natanggap. Kasi ang totoong nakatanggap kay Kristo, masasabi niya lang ito. Because Jesus is much more than anything else that you can ever expect and receive and accept sa mundong ito. Amen? Higit pa sa lahat. Number one, bakit masasabi natin pag meron tayong Kristo, much more than anything? Number one, because it's more of a win than loss. Mas panalo ito kaysa talo. Are you listening? Pastor, kung mas higit pa si Kristo, bakit marami pa rin mga tao na hindi nagsasamba at sumusunod sa Kanya? Kung siya lang ang pinakamahigit o pinakamalaking bagay na pwedeng matanggap ng tao o matagpuan ng tao sa mundong ito, bakit hindi lahat ng tao ay nagsasamba sa Kanya? Kasi ang tagumpay ng mundong ito ay iba sa tong tagumpay ni Kristo. Nakuha nyo? Iba kasi ang tagumpay ng mundo eh. Bigyan niyo ko ng example ng tagumpay ng mundo. Kayamanan, tagumpay ng mundong ito, di ba? Ano pa? Popularity. Pag naging artista ako, malaking tagumpay. Yun yung tagumpay ng mundong ito. Are you listening?
Yun yung tagumpay ng mundong ito. Ano ba ang tagumpay ng pagiging Kristiyano? That's a question. Ano ba ang tagumpay ng pagiging isang Kristiyano? Kasalungat sa tagumpay ng mundong ito. Nakuha mo? Kaya sometimes, or most of the time, konti lang ang taong sumusunod sa Panginoon. Kasi para sa kanila, parang talunan pag sumusunod ka sa Panginoon. Tama ba ako? When Jesus died on the cross, nung namatay siya, parang talunan siya, ano? Kuha mo? Parang malaking pagkatalo, ano? Kawawa naman siya. Bakit siya pinatay? Ano? Talo yung Diyos nyo. Nung nakapako siya sa cross, may tumaan. Sabi niya, kung ikaw ay totoong Diyos, iligtas mo yung sarili mo. Sinasabi niyang Diyos siya, pero hindi nga niya maligtas yung sarili niya. Amen? Ano ba talaga ang tagumpay bilang isang Kristiyano? Kasi iniisip natin parang talo yung Panginoon natin eh. Hindi siya nanalo eh. Ha? Ano ba talaga ang tagumpay bilang isang Kristiyano? Okay? The life of Christ looks like a defeat. Kung babasahin mo lang yung Bible mo, yung salita ng Diyos, kawawa siya. Pero doon mo maintindihan na ang ginagawa mo ang ginagawa niya pala ay malaking katagumpayan. Amen? Sa buong history ng mundong ito. The greatest victory that ever recorded in the history of this world is the death of the Lord Jesus Christ. Bakit? Sa pamamagitan ng kamatayan niya, lahat ng tao ay maliligtas. Magkakaroon ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Amen? Di ba malaking tagumpay yun? Mapawalang sala ka sa pamamagitan ng kamatayan niya. Amen? Maliligtas ka sa impyerno sa pamamagitan ng kamatayan niya. Kaya nga tinatawag siyang Savior eh. Ha? Matatawag mo bang tagapagligtas ang isang tao kung siya ay talunan? Hindi, di ba? Talunan ba si Kristo? Hindi. Malaking tagumpay ang nagawa niya. Kaya nga tinatawag siyang manunubos or tagapagligtas natin. Why? Paano ka naligtas? Bakit mo nasabing ligtas ka? Paano mo nasabing nagbago ang buhay mo? It is because of Jesus Christ. Tama ba ako? Kasi ang tagumpay ng pagiging Kristiyano ay iba sa tagumpay na inaakala ng mundong ito. Sabi ng Bible, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Amen? Sikat ka nga, mayaman ka nga, pero hindi ka naman nakakakilala kay Kristo. The Bible says ang kayamanan ng mundong ito ay iba sa kayamanan na meron sa Panginoon. Alam mo, kahit wala kang pera, pero meron kang Kristo, ikaw ang pinakamayaman sa mundong ito. Isa ka sa pinakamayaman because Jesus is much more than anything that you can ever expect in this life. Kahit hindi ko sabihin, mararamdaman mo yan pag meron kang Kristo. Hello? Number 1 is more of a win than loss. Alright? Kaya nga, ang mga bagay na meron si Kristo ay para sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya, worthless eh. Ano bang ginagawa nila? Bakit kailangan magsamba sa Panginoon? Bakit kailangan maglingkod sa Panginoon? Sayang lang yung oras na binibigay nila dyan. Nakuha mo? How many of us, even me, no? Gusto kong magsamba sa Panginoon dati, pero pinipigil. Ano sabi ng mama mo? Ano sabi ng mama ko? Ano mo makukuha mo dyan? Amen? Hindi ka magkakapera dyan. Ha? But when I followed Christ, I proved. At hindi ako nagsisisi na sumunod ako sa Kanya. Amen? Mas lalo akong gumwapo nung sumunod ako sa Panginoon. Masasabi niyo yun, dahil totoo. I'm just kidding. Napakaseryoso niyo ngayon. It's more of a win than loss. Number 2, it's more of a worth than waste. Hello? Ang Tagalog ng worth? Halaga. Mas mahalaga siya kaysa sayang. Amen? Bakit kayo nandito ngayong umagang ito?
Dahil mahalaga ito. Tama ba ako? Siguro iniisip mo mahalaga ito, kaya nandito ka. Kasi kung hindi mahalaga ito, bakit ka nandito? Tama? Tama? Mahalaga or sayang? Mahalaga. Mahalaga or sayang? Mahalaga. Malalaman natin yan kung patuloy kang sumusunod sa Panginoon. Amen? Sabi ni Brad, mahalaga daw, hindi naman na siya nagpapatuloy. Mahalaga. Mahalaga or sayang? Mahalaga. Tapos, hindi na natin siya nakikita. Totoo ba talagang mahalaga? Kung mahalaga, patuloy kang sumusunod sa Panginoon. Amen? Kung mahalaga, sinasamba mo siya. Amen? Kung mahalaga siya, ibibigay mo yung oras sa Kanya. Uy, iba yung iniisip niya. Oo nga, no, kung mahalaga siya, ibibigay yung oras ka sa Kanya. Ay, tagal naman niya mag-reply. Mahalaga kaya ako sa Kanya. Hoy, pinag-usapan natin ngayon, Panginoon, amen? Kung mahalaga siya, magpapatuloy ka sa Kanya. Kung mahalaga siya, hindi ka masasayangan. Hello? Subukan mong sumama sa isang taong napakahalaga sa'yo. Kahit buong araw pa yan, hindi ka magsasawa. Ba't din dito yung tenga? Dito pala. Ha? Hindi ka masasayangan, amen? Kasi mahalaga siya sa'yo. Hindi pinag-uusapan ng oras pag halaga ang pinag-uusapan, amen? Diba? Ikaw, Brother Ariel, pag kinakarga mo si Ariel Jones, nasasayangan ka ba sa oras? Sayang namang oras ito, nung oras na. Hindi, di ba? Minsan kahit puyat na puyat ka eh. Yung kakapanganak na first 2 months, pag maisilang yung bata, puyat na puyat ka eh, di ba? Gigising. Yes. Matutulog na naman. Ay, makakatulog na ako. Tapos maya, pero bumabangon ka pa rin, amen? Alam mo kung bakit? Nasasayangan ka ba sa oras mo? Hindi. Alam mong mahalaga yun. Kasi yung baby mo, yung pinakamahalaga para sa'yo. Ha? Mahalaga ba ang Panginoon sa'yo ngayong umagang ito? Kung mahalaga siya sa'yo, sundan mo siya. Pasalamatan mo siya. Purihin mo siya. Amen? Kaya nandito ka ngayon, huwag mong sabihin sayang. Sayang naman. Dami ko pang hindi nasasagutan ng module. Sayang naman. Anong oras na? Si pastor, kailan matatapos na si pastor? Kasayang naman. Pag sa Panginoon mo gagawin yan, walang sayang. Amen? It's more of a worth than waste. Sino sa Biblia? Give me a character in the Bible. Tignan natin kung sino yung makakahula. Tignan natin kung nagbabasa kayo ng Bible. Na nasasayangan siya sa binigay para kay Kristo. Judas. Sa Tagalog, Judas. Kaya pag nasasayangan ka sa binibigay mo sa Panginoon, Judas ka. Totoo! Si Judas yun, di ba? One day, isang araw, andun na sa bahay ni Simon, di ba? Tapos nandun si Kristo nakaupo. Maraming tao. Ang daming mga tao. Tapos merong isang babae na biglang lumapit. At binasag niya ang isa sa pinakamahal na pabango. Ang tawag doon ay alabaster box. Na tanging mga mayayaman lang ang makakabili. Nung naglalakad yung babae at daladala yung alabaster box na yun, alam at nakikita ng mga tao, alam nila kung gaano kahalaga yun. Ha?
Mahal yun ah. Mahal yun. Di ba? Lumapit siya kay Kristo, binasag niya ang alabaster box na yun at pinahid sa paa niya, paa ni Kristo. Hay! Sabi ng mga tao, hay! Ano mo sinabi nila? Sayang naman! Sabi ni Judas, anong ibig sabihin ng kasayangan na ito? Tama ba yung Tagalog ko? Bakit binasag? Bakit sinayang? Bakit hindi na lang ibenta ito ng malaking halaga? Amen? Sabi ni Judas, sayang. Sabi ni Kristo, na-hurt si Kristo. Amen? Nasaktan siya. Kasi alam niya na ginawa ng babae ngayon para sa kanya. Amen? At sinabi lang nila na sayang. Kasi palagi niyong iniisip yung iba. Pero ako, hindi niyo ako palaging iniisip. Are you listening? Sabi ni Judas, sayang naman. Kaya pag mag-iisip kayo na nasasayangan kayo si binigay niyo para sa Panginoon, kamag-anak mo si Judas. Amen? Nasasayangan ka ba sa panahon mo ngayon? Kung para sa Panginoon, it's worth than a waste. Amen? Mas mahalaga siya. Mahalaga siya. Napakahalaga ng ginagawa po natin at hindi nasasayang. Lahat tayo may trabaho, tama ba ako? Lahat tayo busy. Ito nga si Pastor Gani, di na alam kung paano niya ayusin yung sasakyan niya. Marami siyang mga projects. Alright? Pero nandito pa rin si Pastor Gani. Amen? Kasi mahalaga ang Panginoon para sa atin. Huwag mong sabihing mahalaga ang Panginoon pero hindi ka nakikita sa simbahan. Huwag mong sabihin na mahalaga siya pero hindi mo siya sinasamba. Huwag mong sabihin na mahalaga siya pero hindi mo siya pinaglilingkuran. Huwag mong sabihin na mahalaga siya pero wala kang binibigay para sa Kanya. Huwag mong sabihin mahalaga siya pero hindi ka makapagbigay ng panahon mo para sa Kanya. Kung totoong mahalaga siya, makikita yan sa sinasabi at kinikilos mo. Would you say amen? Jesus is more than anything, more than this. Because it's more than a waste, more than a worth than a waste. Wala namang ibang mahalaga sa mundong ito eh. Kundi lahat ng nagawa natin para kay Kristo. Amen? Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Amen? Tanging mga bagay na ginawa mo para kay Kristo, yun lang yung mahalaga. Ano bang ginagawa mo ngayon? Ang ginagawa mo ngayon, makakalimutan mo lang din yan. Mawawala lang din yan lahat. Makakalimutan lang din. Wala kang maalala sa lahat ng ginawa mo, ininvest mo, pinaghirapan mo sa mundong ito. Would you say amen? Alam mo kung ano yung mahalaga? Yung nagawa mo para kay Kristo. Yun lang yung pinaka-importante sa mundong ito. Anything you have done for Christ is more of a worth than a waste. Lastly, number 3. It's more of a gain than loss. Amen? Ano bang gain sa Tagalog? Pakinabang, tama? Mas pakinabang siya kaysa kawalan. Hello? Mas malaking pakinabang. Tayo dun sa kwento ni Amazea. Sabi niya, paano yung binayad ko sa kanila? Kasayang naman yun. Huwag kang mag-alala. Dahil ibabalik ng Panginoon yan na mas higit pa sa nawala sa'yo. Yun yung palagi mong isipin. Pag meron kang binabalak para sa Panginoon at nasasayangan ka, hindi natin maiwasan yun. Tama ba ako? Siguro, lumapit ka sa offering kanina, tapos
Ibibigay ko kaya to? Kasayang naman. Siguro, konti lang. Kasayang naman. It applies in every decision of our life. Tama ba ako? Hindi natin maiwasan yan. Kasi may mga pangangailangan din tayo. Tama ba? Pangangailangan ka. May uunahin ka pa. Di ba? Naalala ko yung sabi ni mama ko, Ma, gusto ko ng gitara. Bilhan mo nga ako ng gitara, ma. Gitara ka dyan. Bibili tayo ng gitara. Hindi na tayo kakain. Wag na lang. Minsan, ina-apply natin yan sa Panginoon eh. Ha? Paano naman ako? Paano naman yung pangangailangan ko? Amen? Pupunta ako ng church, paano naman yung mga gagawin ko? Ibibigay ko to. Paano naman yung mga bibilhin ko? Sabi ng man of God, huwag kang mag-alala. Amen? Huwag kang masasayangan. Dahil ang Diyos, ibabalik niya yan na mas higit pa sa binigay mo. Ha? Kaya minsan hindi tayo pinagpala eh. Kaya minsan nahihirapan pa tayo eh. Kasi, nahihirapan kang magbigay sa Panginoon ng buong puso mo. Bakit? Kasi iniisip mo palagi, paano naman ako? Alam mo yung mga bata, paano naman ako? Ha? Paano naman ako? Wawa naman ako. Ha? Mga Kristiyano nga tayo, pero baby Christians pa rin tayo, you know? Ha? Magbibigay ka. Paano naman ako? Wala na akong pang Shopee. Wala na akong pang milk tea. Wawa naman ako. Amen? Huwag kang Judas. Amen? Kasi ganyan yung utak ni Judas. Ganyan yung mindset ni Judas. Amen? Mindset ba? Mindset. Sabi ni Judas, kasayang naman. Hoy, pag binigay mo sa Panginoon, walang sayang. Amen? Dahil ibabalik niya yan na mas higit pa sa binigay mo. Sinong naniniwala doon? Gusto ko nga makita, naniniwala ka doon. Naniniwala ka talaga doon. Bigyan ko ng talaga. Naniniwala ka talaga doon. Diba sa atin? Sige naman. Naniniwala ba talaga ako? Naniniwala ba talaga ako? Actually, hindi mo sasabihin yan eh. Mararamdaman mo yan pag nandun ka na sa sitwasyon na yun. Amen? Kaninang umaga, nung nagising ka, pupunta kaya ako? Teka, ano ba yung gagawin ko ngayon? Pupunta kaya ako? Sayang naman pag pupunta ako. Marami pa sana akong magagawa. Listen here. Huwag kang masasayangan. Amen? Pag ibibigay mo para sa Panginoon, panahon, oras, gawain para sa Kanya, ibibigay ng Panginoon yan na mas higit pa sa nawala sa'yo. Lastly, it's more what? Of a gain than loss. Iba ang gain sa Panginoon, iba ang gain sa mundo. Iba ang loss, kawalan sa Panginoon, iba din ang kawalan sa mundo. Ano yung kino-consider sa mundong ito na pinakakawalan? Pinakakawalan. Nasunugan? Hindi. Nanakawan? Hindi. Pumangit ka? Hindi. Ano yung pinakakawalan sa mundo? As far as you've experienced. Na-experience na natin to. Ano yun? Who can guess? Who can guess? Pinaka-malaking kawalan sa mundong ito ha. Ano yun? Kamatayan. Hello? Tama? Kamatayan. Kamatayan, di ba? Ang
kinukonsider sa mundong ito na pinakamalaking kawalan, kamatayan. Pero alam niyo po ba, ang kamatayan sa salita ng Diyos ay hindi kawalan. Kung hindi, gain. Would you agree with me? Parang hindi kayo agree, ah. Ang kamatayan sa Bible ay hindi kawalan. Philippians 1:21, Brother Chad. Basahin natin ito. For to me to live is Christ, and to die is what? Kawalan, hindi. Hindi nyo yata naintindihan. Ulitin natin, basahin natin. For to me to live is, and to die is, kawalan ang kamatayan. Gain ang kamatayan. Paano naging gain ang kamatayan? Sabi ko nga kanina, iba yung kawalan sa mundo, iba rin yung kawalan sa Panginoon. Iba yung gain sa mundo, iba yung gain para sa Panginoon. Heaven is gain. Pag mamamatay ka, kapiling mo na ang Panginoon. Wala nang sakit, wala nang hapdi, wala nang luha. Amen? Wala nang paghihirap. Hindi ba gain yun? That's gain. Hindi na natin mararamdaman yun kasi wala pa tayo dito. Wala pa tayo doon. But when you get to heaven, makinig kayo. Sabi ng Bible, when you get to heaven, you will not want to go back in this world anymore. Hello? Ganon yung description ng salita ng Diyos sa langit. Pag pupunta ka na sa langit na yon, hindi mo na daw magugustuhang bumalik pa sa mundo kung saan ka galing. Imagine how beautiful it is. Amen? Imagine how amazing it is. Yung si Pastor Gani nakikipaglaban sa sakit niya. Actually, he's in the point of giving up. Kasi mas madali na lang na mag-give up sa buhay. Kasi makakapagpahinga. Tama? Kaysa lumaban pa. Kaya lang naalala niya si Labs. Kailangan kong lumaban. Masyado pang maaga. Meron pang gawain, meron pang ministry, meron pang ramram. Amen? Pero when you talk about rest, when you talk about gain, mas madaling piliin na lang ang kamatayan eh. Ha? Kasi we will never know. Alam mo bakit takot tayo? Kasi hindi natin alam kung ano yung meron pagkatapos. Tama? Tama ba ako? Natatakot tayo. Hindi natin alam kung ano yung meron, kung ano pagkatapos. But when you have Christ, death is what? Gain. Malaking tagumpay. Okay? Pero hindi ko kayo in-encourage ha. Sana pupunta na ako ng langit. Kukunin ka ng Panginoon, kukunin tayo ng Panginoon. Amen? Magsasabi ng Panginoon, time's up! Oh, time's up! Pagtatawid ka ng kalsada, sabi ng Panginoon, time's up! Yun na yung last. Time's up! Okay? Humihinga ka, nasa hospital ka. Sabi ng Panginoon, time's up! Wala na. Pagsasabi ng Panginoon, time's up, yun na yun. Amen? Alright? Pero hindi kawalan yun, tama? Kawalan yun kung wala kang Kristo. Amen? Saan ka ba pupunta pag wala kang Kristo? Sa umaapoy na lawa. That's hell. Amen? Impyerno. Malaking kawalan pag wala kang Kristo. Kaya, when you have Christ, pwede mong masabi ito, for to me to live is Christ and to die is gain. Amen? Masasabi mo ba ito ngayon? Ang makakapagsabi lang na ito, ang makakapagsabi lang na malaking pakinabang ang kamatayan pag meron kang Kristo sa buhay mo. Because you will understand that it's not a loss, but it is a gain for you. Pastor, kaya kong banggitin ang word, ang verse na yan. Raise your hand. Kaya kong banggitin ang verse na yan. Alright? Kasi pag totoong meron kang Kristo sa buhay mo, malaking pakinabang ang kamatayan sa atin. It's more of a gain
than loss. Ano yung sayang para sa'yo? At ano yung mahalaga? Ano yung sayang sa'yo? Kinukonsider mong sayang? At ano yung kinukonsider mong mahalaga sa buhay mo? At minsan hindi sinasabi yan, tama? Makikita yan sa lifestyle natin. Makikita yan sa ginagawa natin. Makikita yan kung sino yung binibigyan mo ng malaking panahon. Makikita yan kung saan ka palaging namamalagi. Makikita yan kung saan ka palaging pumupunta. Makikita yan kung sinong palagi mong kinakasama. Doon natin malalaman kung sino ang mahalaga para sa atin. Sino ang mahalaga para sa iyo ngayong umagang ito? At sino ang sayang? Ano ang sayang? Later on, we'll have a post update ng ating preaching for the message this morning. If you can do a review sa comment natin, simulan mo ito from the words na hindi sayang. Amen? Hindi sayang. Ikaw na magtapos. Hindi sayang ang pagsunod ko sa Panginoon. Hindi sayang. Ano yung kinoconsider mo na hindi sayang sa buhay mo? Hindi sayang o hindi masasayang? Hindi sayang. Okay? Hindi sayang. If you really understand the message this morning and God talks to you, ano yung hindi sayang para sa'yo? Kung ano man yun, naway si Kristo yun. Amen? And I'm sure, many of us here, nandito ngayong umagang ito, because you fully understand, how valuable si Kristo sa buhay mo. Hindi sayang. Can you do that later on? Pwede mo bang magawa yan, okay? Do a review for it kung totoong naintindihan mo ang mensahe na binigay ng Panginoon para sa atin. Hindi sayang. Jesus is more, is much more than this. Jesus is much more than this. Let's bow down our head and close our eyes. Pumikit tayo at manalangin. Ano yung sayang sa'yo at ano yung mahalaga? Maybe you are here this morning at marami kang iniisip. Sana hindi na lang ako pumunta. Maybe you are here this morning at sinasabi mong, sana ginawa ko na lang yun. Maybe you are here this morning at iniisip mo, na mas may pwede ka pang gagawin kasi ibigay mo yung panahon para sa Panginoon. Remember Judas? Nung nakita niya yung halaga, sabi niya, sayang naman. Sayang ba si Kristo para sa atin? Sayang ba ang binigay mong pagkakataon para sa Kanya? Sayang ba ang boses mo na umawit ka ngayong umagang ito? Sayang ba ang efforts mo? Sayang ba ang ginawa mo para sa Kanya? Sayang ba na nagbiyahe ka mula sa inyo papunta dito? Sayang ba na naglakad ka going to church? Sayang ba na nag-practice ka para umawit ka para sa Panginoon? Sayang ba ang pagbangon mo kanina? Sabi ni Kristo, palagi na lang kasing kayo. Lahat ng ginagawa nyo para sa sarili nyo. Lahat ng ginagawa nyo para sa trabaho nyo. Lahat ng ginagawa nyo para sa future nyo. Paano naman ako? Meron ka bang panahon para sa akin? Did you really consider Christ
as a person much more than anything else that you can ever compare in this world. Mahalaga, gaano kahalaga si Kristo sa buhay mo? Gaano siya kahalaga? Na pagbibigyan mo ng lahat ng meron ka. Pastor, I know that I am here. Nandito ako. But, hindi rin ako sigurado, Pastor, kung makakapagpatuloy ako sa pagsasamba sa Kanya, o paglilingkod sa Kanya, o pag-aawit, pagpupuri sa Kanya. But I want to make it na, alam kong mahalaga siya, pero madalas hindi nakikita sa mga ginagawa ko. Alam kong mahalaga siya, pero nahihirapan akong piliin siya. Alam kong mahalaga siya, pero nahihirapan akong magbigay ng panahon para sa Kanya. Pero ninanais ko, Pastor, dahil naintindihan ko ngayong umagang ito na wala nang ibang pinaka-importante kundi siya lang. Wala nang ibang makukumpara sa Kanya. Wala nang ibang makakahigit pa sa Kanya. Kaya ngayong umagang ito, please pray for me, Pastor, na makakapagbigay ako ng panahon or anything that I can give to Christ at hindi ako masasayangan. Dahil alam ko, siya ang pinakamahalaga sa buhay ko. I will never hesitate. Hindi ako mag-aalinlangan kung para kay Kristo, ibibigay ko yun para sa Kanya. Can you do that? Please pray for me, Pastor, na magagawa ko pa yun. Amen. Amen. I see your hand. Sino, meron po ba sa atin to? I'll pray for you. I will pray for you. I will pray for you. Pastor, hindi ko naintindihan. Nahihirapan ako. Pero gusto kong maglaan ng panahon para kay Kristo. Kasi kung ano man yung meron ako ngayon sa buhay na ito, wala nang makakapantayan sa halaga na meron ako kay Kristo. Si Kristo lang ang pinakamahalaga sa buhay natin. He is much more than anything else. Meron ka bang nabigay sa Panginoon? Meron ka bang nagawa sa Panginoon? Listen here. Huwag kang masayangan. Dahil sabi niya, ibabalik ko sa iyo na mas higit pa kaysa sa naibigay mo. Shall we stand? Tumayo pa tayo. Let's have this song. All to Jesus, I surrender. Meron akong tanong, kung ang buhay na natin ay ibibigay natin sa Panginoon, is it worth? Karapat-dapat ba?